Good day everyone! Hello guys, kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na to. And ako, ito okay naman. Ito may flower na pala to si Lovebirds oh. Pa-mature na siya, so aalisin ko yan. So magpapalit pala tayo guys ng soil mix. Bale, hahaluan ko lang siya ng rice hull. Pero same potting mix lang naman yung gagamitin ko. Ang pagkakaiba lang is meron na siyang rice hull ngayon. Kasi nung mga nakaraan is nauna na si super white aglonema ko, parang nagka-fungus na siya dyan sa ibabaw ng mga dahon niya. And feeling ko yung salarin is yung potting mix. Kaya kailangan kong i-repat and lagyan sila ng mga rice hull. So, yan lang naman dating ilalagay ko yung soil mix nila para nga hindi sila manibago, and inisprayan ko ng fungicide para maiwasan natin yung fungus. Ayan. Yan lang naman. So lahat sila papalitan ko. Nauna lang kasi yung mga common kong aglonema. Nauna na sila na nalagyan ko ng mga rice hull, and ito naman yung mga semi-rare natin. Ayan. Dati lang naman, at least kasi kapag may rice hull, may iwasan natin yung pag-root rot nila, lalo na ngayong talagang kapag rainy season, and alam niyo naman kapag may rice hull is hindi sila magre-retain ng tubig, and makakatulong talaga ng malaki ang rice hull na mabilis madrain yung mga tubig sa potting mix ng aglonema. So, ito na si Lovebirds aglonema. Ayun, pa-mature na siyang ganda-ganda ng ugat niya. And tatanggalin ko na lang yung papatubo niyang flower, kaya pala maliit yung dahon na tumubo. Kasi kapag maliit, sign na yan na may tutubo siyang flower ng aglonema. So, hindi naman kagandahan yung flower ng aglonema. So, hindi naman tayo parang magbe-breed pa ng aglonema. So, ayan. Alisin na lang natin. At isunod natin to si Pink Jilly. Ayan. Naputol yan. And meron na rin maliit na ugat. Kumuha lang ako ng konting soil and maraming rice hull. Tapos talagyan ko na lang sila ng slow release para naman may nutrients pa sila sa potting mix nila. Kasi alam naman natin yung rice hull, hindi naman siya fertilizer. Nakakatulong lang siya na mag-drain ng tubig sa ating aglonema para ayan, hindi ma-stuck. Ayan. Ganda ni Pink Jilly. At ito, sunod natin yung malaking Pink Jilly. Ayan. So, basta yung mga potting mix nila, pero matagal ko na hindi dinilig. So, kasi nung nabili ko yan, hindi ko na ginalaw kasi yung mga ugat nila. So, may sphagnum pala. Ayan guys, so tingnan nyo. Nagre-retain ng tubig, oh. Kita nyo kapag in-squeeze. Ayan. So, aalisin ko na. Ayan, talagang rice hull talaga ang kailangan ko. Buti na lang meron na ako. Kasi may sphagnum pala, tingnan mo. Buti na lang hindi naman na ano yung ugat. Pero kapag kalaunan, kapag tumagal, pwedeng mag-root rot sila dahil nga maraming tubig na yung sphagnum na naimbak. Pasensya na guys, namamalat yung aking boses. May sipon kasi. Ayan, tingnan nyo ang ganda ng potting mix kapag may rice hull. Ayan no. So, di ba? Kaya urgent repotting ako kahit na ulan-ulan kasi nga kesa naman yung aglonema ko ang marutrat. So, binilisan ko na. Ayan, at isunod natin si Red Apple Aglonema. Ayan no. Nahirapan pa nga ako kasi talagang ang ganda-ganda na ng niya. Talagang super stable na sana siya. Kaso nga lang, kailangan kong palitan talaga yung soil mix nila para kampante na ako na lahat na sila may rice hull. Kasi mga dating potting mix pa yan nila nung binili ko. Hindi ko muna sila ginalaw nung time na yon. So ngayon, lahat na sila. Lalagyan ko ng rice hull. Kasi meron na akong available. Ayan si Red Apple, oh. So, stable na sana siya. Pero mag-antay tayo mga 2 weeks. Magiging okay din sila. So, eto na pala guys, yung mga nalagyan kong mga rice hull. Ayan.
Sila Red Suksum, Stardust, si Lovebirds. Ayan o. Lahat na sila nilagyan ko. At ito si Tricolor Aglonema. Nilipat ko na din siya sa medyo malaking paso. And guys, magpapasalamat pala ako sa aking mga new subscriber. Thank you so much. And please like, share, comment, and subscribe. Ayan. Sana nagustuhan yung video na to. And thank you for watching. Bye-bye. Ingat kayo lagi. See you on my next vlog.